Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-usapan po natin ito pong ginagawa pong kabalbalan o katatawa ng mga galawan ng mga Duterte. Sa totoo lang, may napanood po akong video. May napanood po akong video na itong si Robin Padilla ay nagsasabi na naman ng mga walang katuturan at malayo sa katotohanan. Biro nyo po ba naman, nagsalita na naman siya na kumbaga suntok sa buwan yung mga sinasabi niya. Para maintindihan po natin, eto't panoorin po natin yung naging pahayag po nito ni Robin Padilla na kulang na lang ay humimod sa puwet nitong magkapatid na Duterte. So ito't panoorin po natin. Ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, narinig naman po ninyo na sabi ni Robin Padilla, ang pinakamagaling daw na nanungkulan o naglingkod, ang pinakamagaling daw na leader na nakita niya o alam niya ay walang iba kundi ang mga Duterte daw. At sabi nga, ako'y natatawa na lamang at sinasabi nga niya na ang magiging kung may future Vice President Sara Duterte na magiging presidente, meron din daw Baste Duterte na posibleng maging presidente din. Nagpapatawa ba talaga kayo, Robin? Ay nako, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, meron pong nagmensahe sa akin. Kasi kung titignan nyo po, hindi naman sa pag-aano kay Baste kung titignan po natin kung iaano natin si Robin Padilla kay Baste at kay Sara, mas mukha naman pong may isip at mas may dating kung si Robin Padilla, 'di ba? Kung mamimili lang, kung wala nang iba talagang pagpipilian dito sa tatlo, sa totoo lang, marami pong mga abogado, maraming mga masasabi nating mas matalino kay Baste ang membro nila o kasama nila sa PDP dapa na wala ng laban. Pero bakit siya ang pinili? Alam niyo ba kung anong dahilan? Kung hindi po ako nagkakamali, mga kababayan, dahil po sa trilyones ang hawak ng mga Duterte, bilyones ang hawak ng mga Duterte, kahit yung mga matatalino, magagaling, mahuhusay at mas may karanasan bilang isang politiko, ay napapaluhod po nila, napapa sa ilalim ng kanilang mga kamay. Alam nyo kung bakit? Pera po ang dahilan. Pera ang dahilan. Biro nyo, sa dami-dami ng magiging leader ng PDP dapa na wala ng laban, yung tao pang saksakan ng yabang, saksakan ng katangahan, kabubuhan, kayabangan, ang gusto nila na maging pangulo nila o maging leader ng kanilang samahan. Hindi ba kayo nagtataka? So kung akong tatanungin ninyo, malamang kaya po yan ang pinili dahil sa nakita nila maraming pera itong taong ito, kaya yun ang napili nila. So kung akong tatanungin ninyo, ang dahilan po ng lahat ng yan ay pera lamang. Nandoon si Tapasio, kung titignan ninyo, kung pagpagalingan lamang mukhang mas may utak naman yata si Tapasio. Nandoon naman si Rodriguez, nandoon naman yung iba pang mga personas na masasabi nating mas may utak kaysa dito kay Baste. Nandiyan naman si Mike Defensor. Sino pa ba? Marami pa. Pero bakit silang lahat ay yumuyukod, lumuluhod dito sa mga Duterte? Bagamat nakikita naman natin na mukhang mongoloid, mukhang walang kwenta, walang isip,
yung gusto nilang maging pinuno ng PDP, dapa na wala ng laban. Kasi may trilyones. May trilyones at merong pera na ibinabahagi sa kanila para sila ay maging alipin, para sila ay maging mga aso, tagasunod nito pong mga Duterte. Kitang-kita nyo naman na kahit walang kwenta, walang alam, puro kayabangan lang alam ni Baste, di ba? So gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po tayo magtataka dyan. Dahil sa Pilipinas, kahit ang isang politiko ay masasabi mong mangmang, bobo, walang alam, magnanakaw, kriminal, mandaraya, kahit ano pa yung kanyang mga krimen na ginagawa. Basta may pera ka, panalo ka. Basta may pera ka, Panginoon ka ng mga taong sabik sa pera. 'Di ba? So, ganoon pa man, mag-isip po kayo. Mag-isip po kayong mabuti na kung yung buhay nga nitong ni Baste ay sirang-sira, paano na kaya kung siya ay magiging pangulo, baka hindi lang po buhay natin ang masira. Baka hindi lang po buhay natin ang masira, baka pati ang buong bansa ay masira dahil yung hahawak o magiging pangulo ay sira na yung utak. 'Di ba? So wag na natin hayaan na muli tayong hawakan, muli tayong pamunuan ng mga Duterte na kung saan ay wala pong magandang ginawa dito po sa ating bansa. Kung gusto nating maging maganda, matatag, maligaya, maunlad ang ating bansa, wag na nating hayaan na magkaroon tayo ng mga pinuno na kung saan ay aso, alipin ng ibang bansa, na kung saan ay nagiging kasangkapan sa kanilang personal na hangarin. Alam naman po ninyo kung ano po at gaano po kadikit ito pong mga taong ito dito po sa mga Chinese, sa mga drug lords at sa iba pang mga taong masasabi nating may masamang hangarin dito po sa ating bansa. Huwag na po nating hayaan na tayo po ay pamunuan ng mga taong kriminal, na mga taong sagad ang kasamaan. Huwag na nating hayaan na tayo'y lokohin pa ng mga taong mapanglinlang. Huwag nating hayaan na tayo ay maging alipin o huwag nating hayaan na tapakan muli tayo maging yung ating mga karapatan. Huwag nating hayaan na mangyari muli na mayroong ilang libo katao ang pinatay na wala man lamang kalaban-laban o wala man lamang hustisya. So kung gusto natin na tayo maging payapa, dapat po tayo'y manatili at laging pumili ng mga pinunong may tamang pag-iisip. Katulad po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang masasabi natin na may sapat na karunungan, sapat na tapang, sapat na kumbaga sa pamumuno at higit sa lahat makadiyos, makatao at makakaligtasan. Huwag po tayong sumama, huwag tayong makiisa sa mga tao kung saan ay alipin ng bansang China o kasapi ng isang malaking sindikato. So muli po, tulit po sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ginang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.